Nanganganib na hindi maisama sa bilangan ang nasa higit 200,000 boto sa darating na eleksyon. Ang mga botong ito ay manggagaling sa isasagawang mall voting na ayon sa isang dating COMELEC commissioner, illegal. Umaaksyon si Maricel Halil. Nagbabala si dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal na kapag itinuloy ng COMELEC ang mall voting sa Mayo 9, mababasura lang ang nasa higit 230,000 boto na itatala sa mga mall. Sa sulat ni Larrazabal sa COMELEC, iginiit niyang illegal ang mall voting dahil hindi dumaan sa tamang proseso. If the proceedings are illegal, that is a ground to nullify the results of the elections in that place because that's illegal proceedings. Dapat daw ay nagkaroon ng public hearing at resolusyon mula sa COMELEC and Bank na tutukoy ng mga polling precinct na ililipat sa malls. At dapat itong ilabas ng hindi bababa sa 45 araw bago ang eleksyon. Pero wala raw nasunod dito. Hanggang ngayon ay wala pang general instruction sa mall voting at wala pang malinaw na pakikipag-ugnayan ng COMELEC sa mga mall at pulis para sa seguridad ng lugar. There's so many things that haven't been done. It's like it's a nice overview, but when you look at the details, it's all over. It's kalat. Kinwestiyon din ni Larrazabal kung alam ng ibang miyembro ng ANBank ang mall voting. Tanging si Chairman Bautista lang daw kasi ang nakapirma sa memorandum. Hindi rin daw valid ang basehan sa paglipat ng presinto sa mall. And you're only supposed to move it if you can't anymore use the previous polling place kasi nasunog, nabaha, etc., nasira. So that's when you move it. So there has to be not only a perception of the need or necessity, but a real necessity. Depensa naman ni Chairman Andres Bautista, mismo ang Technical Working Group ang nagbigay kasiguruhan na legal ang mall voting base sa Omnibus Election Code. Nagsagawa rin aniya ng public consultation ng COMELEC noong November 2015 at January 2016. Binigyan na rin daw ng ANBank na kapangyarihan si Chairman na pumasok sa kasunduan sa mga mall. Kaya nga nitong Lunes ay nagsimula na siyang lumagda ng Memorandum of Agreement sa mall. We are looking for ways to enhance the voting experience. So talagang pinagtutuunan namin ng pansin ang kaginhawaan, kabutihan at kaayusan ng proseso ng pagboto. Pero giit ni Larrazabal, magkaiba ang public consultation na isinagawa ng COMELEC sa public hearing na hinihingi ng batas. Sabi pa ni Chairman Bautista, may resolusyon na ang COMELEC noong March 10 para sa mall voting, kaya hindi sila lumabag sa 45-day requirement. Umaaksyon bilang Pilipino. Maricel Halili, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.